Ang ating tagapagsalita ay si Pastor Philip Dumlao. Pero bago siya tumayo ay tawagin ko kanyang anak para maghandog ng tanging bilang sa Panginoon. Good morning po. Hindi po ako yung magpipreach. Yung tatay ko po. Ayan. So, kanina po naririnig ko sila magkwentuhan sa loob ng office before everything. And sabi ko, God's been good sa buhay po nila. Na hanggang ngayon, second generation na po ako. I'm still blessed on how the Lord had been good to their lives. And on times that we would think na parang, how can God be good to me pa? Let's just always remember that God's been good to us. Whether mukhang mga positive or negative things, just like pinagdaanan nila pastor together. Not all things seems to be good. Some might seem not so good. But ang tanging sigurado natin ay napakabuti ng Panginoon ngayon at sa mga susunod pa. I hope po mapapurihan ng Panginoon sa kantang ito. Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There is no better way to tell you than to say God's been good in my life. I've been blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. You see, I've had my pains and losses, and I've known more joy than hurt as His grace rolled down upon me on this earth. But God's been good in my life. I've been blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. For God has been my Father, my Savior, and my friend. His love is my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best that I can say it is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep
And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. In my life, I feel blessed beyond dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. But through it all, God's been good. Through it all, God's been good. God's been good. To God be all the glory. Hi, good morning po. This is the first time na nakapunta ako rito sa church. Matagal ko nang kakila. Pagpasensya ho pag ina-address ko sila dahil barkada namin nga noon. Gigi at Mark lang talaga. Mga kabataan pa kami noon. Naaalala ko yun. Para kaming pamilya noon. Kaya nga nung in-invite ako ni Pastor Mark, excited ako kasi tagal na namin hindi nagkikita. Yun. Pareho kami nung ayaw naming magpastor. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, kahit anong takbo mo, talagang hindi ka makakatanggi doon sa katawagan. Sabi ko noon, hindi ako karapat-dapat Hindi ako qualified, hindi ako karapat-dapat. Iba pinag-aralan ko Hindi ako nag-Bible school, Pastor. ECE, Electronic Communication Engineering, ang pinag-aralan ko. Pero pagdating doon sa dulo, pag tinawag ka ng Panginoon, sabi ko, hindi ko alam to. Sabi ng Panginoon, akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Truly that God is good. Yan. Tama ba? He never ceases to be good. Alam niyo yung anak ko, nung ipinanganak yan, kasi nagkaroon ng gestational diabetes si Mrs., sabi ng doktor, nung ipapanganak na, ready ka na ha, hindi ka namin bibigyan ng hope. Ready ka na, it's either meron siyang physical disability or mental disability. Mukhang totoo. Hindi ho. Lately na lang namin nalaman partially deaf siya. So kanina pa na yung ganun niya, hirap siya makinig, pero nakakakanta sa biyaya ng Panginoon. And He is good. Yan. Musician din ho yan. Musician din siya. Ano ho? So, napakabuti ng Panginoon. Sabi noon sa akin ng doktor, mamili ka kung sakasakali, sino bubuhayin natin yung anak mo, misis mo. Sabi ko, nagpe-pray po kami. Wednesday yun Nagpe-pray po buong congregation namin. Naniniwala kami, kaya ng Panginoon na imposible. Nung nilabas siya, tuwan-tuwa yung doktor. Sabi niya, 1 in a million to kasi alam namin, pag ilalabas to, may deformity sigurado. Pero nakita, maayos na maayos. For 6 months na bumabalik kami doon sa doktor. Tatawagin niya yung mga doktor doon sa paligid at sasabihin, ito yung baby na 1 in a million. Yan. Ito yung baby na 1 in a million. Truly that God is good. Ngayon ang topic natin, sabi ni Pastor, kahit ano maging pagpapala yan sa Panginoon Imagine what God, the good God can do sa atin. Alam niyo kami ni na Gigi at ni Pastor Mark, mga young people lang kami noon na nagpaplano lang na maglingkod sa Diyos, kasiyahan, nagkakasundo, nag-aaway, nag-iiyakan, nagsisigawan, and then mamaya mag-aakapan na, nagtatawanan na uli, para tayo nagmumuro-muro ng time na yun. Ngayon nalaman ko si na Pastor Mark, si Gigi ay nagtayo na ng church. Ako, ayaw-ayaw pa. Ang tagal kong umayaw. Pero nang tamang time na, hindi na talaga ako makaayaw. At narito, imagine what can do to us. The good God, ha?
with all of His power, with all of His wisdom. Imagine what God can do. Si Julie, kasama ko yan, naglalakad tayo dyan, di ba, sa Sabarte. Yan, nag-visitation. Neneng pa siya nun. Teacher na. Level 2. Magkakasama kami noon, mag-visitation kami. Ganyan. May group tayo noon, di ba? Pag Saturday, may group tayo. Imagine nyo, narito na tayo naglilingkod ngayon. Yan. Imagine nyo, sabi ko nga, mahirap ang pagpapastor, kaya ayoko eh. Ayoko talaga. Kasi nakita ko, ang tagal kong naging Joshua ministry. Taga-bitbit, alalay, utusan, kutusan. Kaya alam kong gaano kahirap. Pero alam niyo ba, satisfying. Satisfying. Well, pasensya, King James ako dito. Okay. So dito ako magbabasa. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. May if ang Panginoon. Nung si Solomon nag-offer sa temple, yung temple ginawa niya, grabe yun, extravagant worship yun. Sabi ko nga, sana yung worship natin extravagant. Kamangha-mangha yun. Dahil doon, yung kalwalhatian ng Panginoon pumasok doon sa templo, yung usok, gano'n na lamang. At yung mga tagapaglingkod, hindi na makapasok dahil doon sa usok. At ang layo ng dinig ng mga kantahan. Pero ngayon kasi bawal na no? Bawal na. Buti doon sa lugar namin, ginagalang kami ng kapitbahay pag naggaganong kami. Sige lang, pastor, kahit nasa bahay kami, nananambahan na kami, sabi ng kapitbahay, kahit hindi sila ma-attend sa church. Iba rin kumisa pag may testimony mo, okay sa paligid. Kasi pag may mga event kami, nasa basketball court kami, kakausapin namin yung mga kapitbahay, mag-iingay muna kami for how many hours, pasensya na muna. Okay po yun. Ganun ang sabi nila. Diyan sa kamarin, aircon na rin kami ngayon, pastor, pero napakaliit. Paglabas mo lang ngayon, kaya puro children's ministry kami, paglabas mo lang na gano'n, damputin mo yung bata, hataki mo sa loob. Sige na, magtuturo ka na doon sa bata. Sa dami ng bata. Sila pa nauuna doon sa amin pagdating doon sa church. Yan. Ang aga pa lang, madilim pa lang, naroon na sila. Yan. Imagine, kung merong isang Sunday school teacher na passionate, na tama ang puso, namamahalin yung isang bata na yun. Kasi yung bata doon sa amin, di naliligo. I mean, literal. Nagbibigay kami ng damit, ipapasyal namin sila, pakakainan na sa Jollibee, bibilan namin ng damit. Isang linggo na, di pa hinukubad ang damit. Paghubad nung nagtututong na, kala ko magka-crumble na at malutong na. Hindi na gagamitin uli, basahan na yun. Napakabaho na Naalala ko, pag dadampot ako ng isang bata doon, dahil magbe-bless, dadamputin ko ganyan, yung mga nanay na naroon, mga nagkukwentuhan, nandidiri. Pero mahal namin yung mga bata doon. Imagine if, sino ang Sunday school teacher dito? Sa mga children's ministry? Yes. Yes. Teacher ka talaga Noon pa man. Imagine kung passionate tayo. What God can do through us. Introduction pa lang ho yun Number 1, sabi, if my people shall humble themselves. Sabi nga 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself therefore therefore under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. Pag nagpakumbaba tayo, iaangat tayo ng Panginoon Iba yung pananaw nitong mundo tayo. Magyabang ka, itataas ka. Magpakilala ka, itataas ka. Ang Panginoon, magpakumbaba ka, akong bahala, mag-aangat sa'yo. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Let us learn to be humble. Lahat naman yan, Panginoon ang gumagawa Ito yun, warning Only by pride comes quarreling, comes contention.
Pag may pride, tsaka lang may away. May away-away ba rito? Oh, palagay ko sa lahat ng church, meron. Palagay ko eh. Bakit may away-away? May pride eh. Gusto ng isa, siya maiangat eh. Gusto ng isa, siya kilala eh. Gusto ng isa, bakit ako naka-assign ngayon? Bakit siya inassign? Ako kakanta ngayon ah. Bakit hindi ako pinakanta? Eh, hindi ka nga nakaayos ng damit eh. Hindi ka nga nag-practice eh. Alam mo kung bakit may away? Pride. Tatanggalin ko ito sandali. Dinig naman akong ganyan ano. Bakit may issue ng Iran at Israel? Pride. Pride. It's not a political issue. It's a spiritual issue. At ito yun. Sabi sa Bible, pag nakikita mo ng talo ka, makipagkasundo ka na. Talo na sila. Ayaw pa rin nilang umayaw. Alam na nilang mali sila. Ayaw pa rin umayaw. Mga kapatid, pag alam nating mali natin, magpakumbaba na tayo. Nasabihan lang ni pastor magre-reklamo na. Mali naman talaga. Issue doon sa isang outreach namin, yung isang pastor na kasama namin doon, tinawag niya yung isang young people. Sabi niya, yung post mo hindi maganda, yung damit mo rin hindi maganda. Kristiyano ka worker ka pa rito. Aba, hindi na umattend. Matuto tayong magpakumbaba. Pag mali naman talaga. Kumisang kahit tama tayo, mano bang magsabing, sige, pag-usapan na lang natin yan. Hindi talagang magmamalaki, dapat nagpapakumbaba tayo. Ito pa yon, pride comes before distraction. Sabi ng Bible yan Proverbs 16 verse 18, pride goeth before distraction and an haughty spirit before a fall. Pag nagyayabang ka, sigurado yan, darating ang araw, babagsak. Hindi sinabi ni Pastor Philip, yan sabi ng Bible At yung Bible, salita ng Diyos Maging maingat tayo. Matuto tayong magpakumbaba. Baka may sinasabi natin, ang galing ko na, ang dami ko nang ginagawa. Alam mo yung problema sa church ko, minsan sana wala dito, pag giver na, mayabang na rin. Sana wala dito nun. Pag sila na nagbibigay, parang hindi na kayang kontrolin ni pastor, parang hindi na kayang pagsabihan. Parang okay na kahit untouchable na. Bakit? Ako pinakamalaki magbigay ng tithes Naglalab gift pa ako. So hindi na po pwedeng sabihin na pastor na sandali, kapatid, late ka madalas. Buti nga kung conclusion, inaabot na. Nag-a-announcement na nga, may announcement ka rin sa likod. Kala mo ba hindi na masisita dahil nagbibigay kay pastor? Mga kapatid, ito yung paalala. Ang biyaya, pinapadaan lang sa atin. Pero kahit walang nagbibigay, bahala Panginoon sa aming mga tagapaglingkod. Hindi galing sa tao ang biyaya, galing sa Diyos. Pero ito maganda Kaya tayo pagpapalain ng Diyos para gagamitin tayong pagpapala. Unang-una sa lingkod niya, pangalawa sa mga tao nasa paligid natin, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. So kung kayo pinagpapala, dapat padaluyin ang pagpapala. Huwag pagmalaking, ako to, akin to, deserve ko to, akin lang to. Arinig niyo yung salitang deserve ko to. So gagastusin lahat ng pinaghirapan niya para lang sa kanya at hindi ito padadaluyin sa iba. Magmamayabang yan, mga kapatid. Sabi ng Bible, if my people shall humble themselves. Sana tayong mga anak ng Diyos. I assume lahat dito tumanggap na sa Panginoon. Usually, pag Sunday service morning, mga ligtas yan Kung hindi pa kayo ligtas, kailangan nyo tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Pagsisihan nyo yung kasalanan nyo, pagkatiwala nyo buhay nyo sa Kanya, dahil siya may akda niyan, mas alam niya kung anong gagawin niya kaysa sa atin. Ito pa yon. Let us see that God hates the proud, but God giveth grace to the humble. Sabi, wherefore He giveth mere grace. Medyo dumilim ng konti. Nawala. Yan. But God resisteth the proud, but giveth grace to the humble.
Yan. He resisted the proud, but giveth grace to the humble. Ayaw niya doon sa mga mayabang. Unang-unang kasalanan daw sa langit, ganito nangyari. Yung isang hell, sabi niya, nakita niya, ang ganda-ganda ko. Isipin mo, yung liwanag ng Panginoong Diyos, tumatagos sa akin. Kaya ko rin maging Diyos, gusto ko rin maging Diyos, gusto ko maging Diyos. That's pride. At alam kong sino yun? Sila yun. Si Lucifer. Ito problema. When we say, ako gumigawa nito, ang galing ko na, no? Deserve ko to. Sinusunod natin yung turo ni Lucifer. At sinasabi natin, wala kang pakialam, Diyos ko. Ako nagtrabaho nito. Wala kang tulong dito. Ako lang to. Pagmamalaki o mga kapatid, at sana matuto tayo magpakumbat, sasabihin, Panginoon, lahat ng ito, hindi naman ako may kagagawan nito. Natuwa ako rito sa church. This is the first time na nakapunta ako rito. Ang laki na, pastor. Ang laki na. High-tech pa. High-tech pa. Malaking bagay na nagpapagamit. Alam ko si Pastor Mark, talagang noon pa man humble talaga yan eh. Wala kang makitang yabang dyan eh. Yan. Kaya nga mahal ni Gigi yan eh. Noong pa mga kabataan kami, wala kang makitang yabang dyan eh. Talented dyan eh. Yan. Pero wala kang makitang yabang dyan. Kaya eto, pinagpapala ng Panginoon. Yan. Ayaw kasi ng Diyos na mayabang, pero doon sa mga nagpapakumbap, sinasabi, Panginoon, wala naman talaga akong magawa kung wala kayo eh. Kayo lang talaga mapapurihan sa lahat ng ito. Which is, Panginoon talagang mapapurihan dito. Gagamitin ng Panginoon yung taong marunong magpakumbaba at ibabalik ang lahat ng papuri para sa Panginoon. Let us come with a humble heart sa Panginoon. Let us worship Him with a grateful heart. Alam, pag-worship ko minsan parang naging mechanical na lang, parang normal na lang, kakanta ka, aawit ka. Yung awit ko minsan, nakikita mo lang dyan, pero hindi totoo sa puso. Ang ganda kanina ng lyrics eh, ng mga awit. Dapat yun, ninanamnam natin. Talagang pag sinasabi natin yung mga lyrics na yun, dapat sinasabi talaga natin sa Panginoon yun. Hindi rin yung awit lang, parang video okay lang. Madalas ko sinasabi, ang mga Pilipino galing sa video waki. Lalo na pag may San Miguel. Wala sa tono eh, pag walang espiritu. Pero pag may espiritu nang galing-galing na. Makabasag plato na. Kaya nga may way eh, no? Kakanta ng my way, ayun, sige na, buhay niya binigay. Pero kung matuto tayong mag-worship sa Panginoon, yung awit na to, ibibigay natin. Sila puspos ni San Miguel. Mano ba tayo puspos ng banal na espiritu? Sa pag-awit natin, magpapakumbaba tayo, Panginoon, I'm bringing all my worship to you. I'm giving all my thanksgiving to you. I'm singing to you all the things that I would like to say to you with the words of the lyrics of the song. And I will magnify your name forever. Imagine, kung lahat ng kapatiran dito mapagpakumbaba. Ano kaya ang pwedeng gawin ng Diyos? Kasi sabi niyo, mga nagpapakumbaba, yun, inaangat nga eh. Kami ayaw namin magpastor. Sabi namin, di tayo karapat-dapat. Pero sa pagpapakumbaba na nakikita ng Panginoon, narito na kami ngayon. Hanggang hindi ko pa rin nakikita ang karapat-dapat ako. It's just by the grace of God, the goodness of God, na nakakatayo ko rin. Sabi ko nga, kung wala tong Bible na to, magmamalaki lang ako dito sa inyo, sasabihin ko, galing-galing, pakinggan niyo ako para matuto kayo.
Pero itong Bible na to, siya kung pinangangalandakan, kasi hindi wisdom kong hinihingi ko at sinasabi ko sa inyo. But the wisdom of God na dapat nating malaman. At ito yun na dapat kong paalalahanan ang sarili ko. Let us come and worship Him with a grateful heart. Let us serve Him faithfully. Kami noon, ang tagal na eh. Tagal na natin hindi nakita. Huli tayo nagkita sa mall eh. Aalala ko yun, huli tayo nagkita sa mall, di ba? Nagkakwentuhan. Hindi, sa cafe. Nagkita ba tayo sa cafe noon? Hindi. Sa mall na, sa mall. Nagkita tayo, di ba? Tapos nagkakwentuhan tayo. Pero after that, wala na. Ang tagal na. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinagbubuklod kami. Excited ako eh. Kasi parang mga kapatid ko, to ang plano namin nun, hindi kami maghihiwalay. Gagawa tayo ng isang compound, magkakasama tayo doon, hanggang sa tumanda na tayo, hanggang sa magkaapo eh. Pero may iba ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, paghihiwalayin tayo para mas maraming scope na makukuha, mas maraming ministry ang maaabot, mas maraming iba-ibang ministry. Iba-ibang part ng ministry ang dapat maabot. Iba plano natin, pero mas maganda ang plano ng Diyos. Yan. Imagine if we would humble ourselves to the Lord and serve to Him faithfully. Imagine kung anong maaabot ng church. Kung matuto tayo magpasakop. Number 2, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Sabing ganon. Sige, bigyan ko kayo ng time na ilista sandali. Pagkatapos ko mga naglilista, kunin nyo na lang ho yung James 4:10 at mag-move on ako. Number 2, pray to God. Sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves and what? Pray. May prayer meeting kayo rito, Pastor. Sabi ko, gauge ko ho kung gaano katatag ang church, kung gaano ka-effective ang church, kung gaano ka-spiritual ang church by their prayer time. Okay lang, pag galing sa malayo, nagtatrabaho, pabiyahe pa lang. Pero kung galing sa Makati, naalala mo, galing sa Makati, pagod-pagod na ako noon. Kuminsan prayer time na lang, hinahabot ko, kaya conclusion na lang. Pero hahabol talaga ako. Excited ako sa mga testimonies ng mga kapatiran. Kayo ba excited kayo marinig yung testimony ng mga kapatiran? Meron pa rin dito yung testimony time. Doon ako excited. Yung marinig ko kasi may time talaga down ako. Naalala ko yon, birthday ko, Wednesday, hindi naaalala ng parents ko. Busy-busy yung parents ko eh. Hindi talaga naalala ang birthday ko. Down na down ako. Pero prayer meeting, pagpunta ko ron, na-bless ako doon sa mga testimonies. Sabi, okay lang yan. Kahit nakakalimutan ako ng parents ko, basta't yung Panginoon ko, hindi ako nakakalimutan. Mga kapatid, attend kayo ng prayer meeting. Mag-testify kayo. You would never know kung sinong pwedeng gamitin o kaya sino ang kakausapan ng Panginoon through your testimony. Through your testimony. And pray. Kasi, when the church pray, shackles fall. The earth will tremble. And God would work through the church. Pray. Jeremiah chapter 33 verse 3 sabi, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things. Remember the word, the phrase pala. Great and what? Ulitin natin ulit. Great and mighty things. That's a promise na hindi mo pa nakikita. Imagine if all of the Christians here, all of the brethren here would pray for Pastor Mark and Sister Gigi and their son. Ano pa kayang pwedeng gawin ng Panginoon? Oh, laki na! Pero ano pa kayang pwedeng gawin ng Panginoon? If all of the Christians here would pray. Imagine ano pa kayang
posibleng pwedeng makita natin kung tayo mga kapatiran dito ay nagpe-pray. Yan. Ulitin ko nga ulit, ilan nagtuturo ng bata? Taas mo ng kamay. Huwag niyo ikahiya. Nasa taas kaya pala. Marami doon, marami. Sa amin, sa dami ng bata, yung mga bata kasi doon sa amin lalabas, yes, tumitira. So sila gigising silang kumakalaman sikmura, tulog yung mga magulang, dahil magdamag na bumabanat, hindi naligo yun, babaho. Kaya pag nag-aircon, kaamoy ka agad. Kaya nagpalagay kami ng pabango. Pupunta na sa church yan kasi kakain. Pero alam niyo ba ngayon, meron tayong ilang workers? 43 workers. Nagtuturo ng mga bata. Sila yung mga bata dati na hinahatak lang namin sa church, pinapakain, pinag-aalmusal. Patutungan na iba pupunta lang sa church para kumain eh. Pero sila na ngayon, yung mga nagtuturo ng mga bata. Ito yun. Yung pera nila, ginagastos nila sa mga bata. Pag Pasko, nito nakaraan, bumili sila ng t-shirt. Para lahat ng tinuturuan nila, may t-shirt. Ang liit ng church namin, laki natin sa inyo. Talikuran talaga. And we would be amazed by God's goodness na kahit ganon, hindi na didistract yung mga bata kasi pasigawan lahat ng mga teacher eh. Pero nakakatuwa dahil nakokontrol yung mga bata. Imagine, sabi ko nga kung merong isang teacher dito na ipagpe-pray niya talaga't mamahalin yung mga bata na yon. Ako ho'y tumanggap sa DVBS summer. Hindi ko na maalala yung teacher ko. Pero sa langit na lang kami mag-uusap, sasabihin ko sa kanya, ako yung pinaluhod mo dati. Tumanggap ako. DVBS yon. Pastor na ako ngayon. Imagine if we would pray for those kids. Imagine if we would pray for those kids. Pray that we may be cleansed. Araw-araw nagkakasala tayo, narito pa rin tayo sa mundon to. Pray that we may be cleansed. If we confess our sins if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and our sins and cleanse us from all unrighteousness. Hello? Nagpe-pray ba talaga tayo? Madalas ko sinasabi ito, ha? Total, hindi naman ako taga rito, pastor. May ma-offend na kung may ma-offend. Kung hindi kayo nakaka-attend ng prayer meeting, malamang hindi kayo nagpe-pray sa bahay. Aroy. Sige, pastor, malayo ako eh. Tsaka nagtatrabaho ko, biyahe ko pa lang, naintindihan ko yun. Pero kung nariyan lang naman kayo sa paligid, pagkas nanonood lang kayo ng kung ano-ano, nakatutok lang kayo sa cellphone, hindi kayo makapunta rito para mag-pray. Sorry. At sinasabi, nagpe-pray naman ako, pastor. Baka hindi talaga. Kailangan ng family natin pag-pray natin sila. Kailangan natin ipag-pray natin sarili natin. Kailangan natin pag-pray itong ministry natin na lumago. Alam niyo ba, issue ng Muslim ngayon sa Iran. Alam niyo turo ng Muslim? Walang issue ng conversion doon. Lang, malakas na sila noon, hindi na issue kung gusto mo o hindi, magpasakop ka na. Yan ang nangyayari ngayon sa Africa. Pinapatay nila mga Kristiyanong ayaw magpasakop sa Muslim. At yan ang gusto ng Iran. Ang plano nila buong mundo, magpasakop sa Muslim. Tayo mga Kristiyano, ano ginagawa natin? Busy tayo nanonood sa Netflix, YouTube, instead of praying for our government, instead for praying for Israel,
instead for praying for our church, for our locality. Baka nakakalimutan natin. Iba gumalaw ang dyablo. Tayo pa easy-easy pa rin. Sarap na naka-aircon eh. No? Sabi ko nga, nung nagka-aircon doon sa church namin, sabi ko, natatakot ako, baka comfortable na yung mga kasamahan namin. Ayaw na lumakad sa paligid at hatakin ang bata at kausapin ang bata at maupo dun sa gilid ng kalsada para kausapin lang yung mga adik. Yung mga lasenggo. Yung mga tambay. Kasi aircon na class na Baka ayaw nang ipag-pray. Busy na sila. Imagine if we would pray for somebody. Imagine if we would pray for ourselves to be cleansed so that we may be holy in the sight of God. Pray that we may be protected. Sabi, Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing. O yung puso natin, totoo, kaya yan, gusto yan. But the flesh is weak. That the flesh is weak. If we don't pray, talunan tayong Kristiyano. Imbis na magdi-devotion tayo sa cellphone ang hawak natin, o may apps naman doon ako, pastor Tagalog, English pa nga. Pero unang napipindot mo, Facebook, YouTube, Netflix, kaysa devotion mo muna. Sa amin, hanggat maaari, meron pa rin ito. Maganda naman yung technology. Pero maganda pa rin meron ito. Dito, walang magpa-pop up dito. Tama ba? Walang magpa-pop up dito Sa gadget, meron at meron Yan. Dito wala. Basa ka talaga. Doon sa mga bina-Bible study ko, sabi ko, hindi na ako mamimigay ng Bible. Pag namigay ng Bible, walang silbi, libre. So sabi ko, pag kayo bumili ng Bible nyo, sinong bumibili ng Bible dito? Sinong may Bible? Sinong binili niya yung Bible niya? Hindi bigay. Doon sa mga binigay lang yung Bible, bili kayo ng Bible. Magkano ba ngayon isang kape doon sa Starbucks? 200, 300. May Bible ngayon, di ba? Paperbound, nabibili dyan, 400. Maganda na, sana kung mag-i-invest kayo ng Scofield, John Rice, o kayong anumang Bible na yung medyo mamahalin. It's an investment. Yan. Nung unang ako nagtrabaho, hindi pa ako pastor noon, ang unang binili ko, doon sa unang kinita ko, Bible. Di ba pag binili mo, pinaghirapan mo, mahalin mo. Pag-aaralan mo. Pero bigay lang kung minsan makita mo, nasa basurahan na. Sa akin, hindi na ako namimigay ng Bible. Sabi, bumili kayo. Bumili kayo. Ini-encourage ko silang bumili ng Bible. Kasi pag pinamimigay lang ko minsan, parang baliwala. Sabi nga ng pastor ko noon, hindi ko kayo ni-encourage tumaya, ha? Yan. Sabi sa basketball, pag wala kang taya, wala lang. Pero pag may taya, ganon ka pa, di ba? Pag lakas yun, pag nasahod ng kalaban yung player na mo paborito, ano ka ba? Ganon. Pero pag wala kang taya, wala lang. You need to invest. Pray that we may be protected. Para yung blessing na binibigay ng Panginoon, invest natin sa Kanya. Kasi, kumikita, nagtatrabaho, pero saan napupunta? Saan napupunta? Pray that we may be protected para gamitin ng Panginoon yung blessing na binigay niya sa atin so that we can be a blessing to everyone. So that we can be a channel of blessing to everyone that we would come across. Pray that we may have wisdom. Alam ko rito, napapag-usapan ewan ko lang ha. Anong kaibahan ng wisdom at knowledge? Knowledge is acquired. Pinag-aralan mo, natutunan mo, binasa mo. Wisdom is applied knowledge. Daming doktor na alam ko, alam naman nilang bawal ang sigarilyo.
at nakaka-cancer ang sigarilyo, pero mas malakas pa sila manigarilyo doon sa mga hindi doktor. They have the knowledge, but they don't have the wisdom. Pero godly wisdom gives us protection, guidance. Ito pa yon, it's more than riches and gold. Pag may wisdom ka, mayaman ka. Sabi yung finances, blessings yun, pero lowest form of blessing ng Panginoon, lowest form of riches, sabi, yung finances. Ang pinakamataas na riches at blessing na binibigay ng Panginoon, wisdom. I remember sa kwento ni Solomon, nung nag-offer siya sa Panginoon at natuwa ang Panginoon, sabi ng Panginoon, humingi ka at ibibigay ko. Sabi ni Solomon, Panginoon, anong hihingin ko? Pinagpala niyo na ako. Hihingin ko na lang, Panginoon, ganito po. Bigyan niyo ako ng wisdom para pamahalaan ko itong mga anak ninyo. Itong buong Israel. Since ako hari dito. Natuwa ang Diyos, sabi niya. Hindi ka humingi ng kayamanan para maipagmalaki mo at magamit mo para sa sarili mo. Hindi ka humingi ng katanyagan para itaas mo yung sarili mo. Hindi ka humingi ng kapangyarihan para yung mga kaaway mo matalo mo. Humingi ka ng kaalaman, wisdom. Dahil diyan ibibigay ko yung kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Kasama ng wisdom. Ito yun. Let us ask God for wisdom. Ang laking bagay pagkausap mo yung isang tao, palas nakikita mo kagad kung ano yung intent niya. Ang laking bagay pag may problema yung isang tao, pagkatapos ikaw kinakausap ka ng Banal Espiritu, kung paano mo siya kakausapin. Ang laking bagay pag magsisimula ka ng business at alam mong sa Diyos yon at hindi sa'yo. At sasabihin mong, Panginoon, hindi akin to, pinagkatiwala mo lang sa akin to. Kayo may-ari nito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko po. Patutuon nyo ang narito, hindi sa akin. Let us pray for wisdom. Ganon din. Let us pray that the Spirit of God gives us, let us pray that the Spirit of God give us the power to share the gospel. Dapat yung bawat isang Kristiyano, sanay mag-share ng gospel. Hindi lang trabaho namin ni Pastor Mark yun. Dapat lain lahat. Dapat yung bawat bukang bibig natin kung anumang kwento-kwento, hindi wento-wento, wawenta. Dapat pag nakipagkwentuhan tayo, ang pasok nun, salita ng Panginoon. Sino mang di ba? Pilipino galing makipagkwentuhan Makita mo lang yan, makakasalubong mo, mamaya kakwentuhan mo na parang kaibigan mo na, parang best friend mo na. Dagdagan natin ang salita ng Panginoon. Kita mo ang tunay na Kristiyano pag nagsalita. Nagkakwentuhan lang tayo, alam ko kagad, Kristiyano Hindi mo masabihin. Maririnig mo yung patutuon ng Panginoon sa dila kung paano siyang sasalita. Mano bang sabihin natin, alam mo, kailangan tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ayaw niyo man hindi tumanggap. Tumanggap man siya, di okay yun. Pag hindi siya tumanggap, nagawa na natin yung trabaho natin. Let us pray that the Holy Spirit would empower us so that God would give us the utterance of the Spirit. By the way, sabi, out of the abundance of the heart, what? The mouth speak. Alam mo, pinapasok natin sa puso natin. Yeah. Let us pray. By the way, ito yun Not praying is also being proud. Pag hindi ka nag-pray, nagyayabang ka rin. Sabi ko kanina mag-pray Sinasabi mo, Panginoon, ako may kagagawa nito, kaya ko to, diskarte ko to. Huwag mo akong pakialaman. Kaya ko to. Hindi kita kailangan. But when we pray, we humble ourselves under the mighty hands of God and we say, Lord, hindi ko kaya to pag wala kayo. Pwede ba samahan niyo ako rito? Every decision that I make, every way that I make, every step that I do, pwede bang kayo gumabay sa akin? Imagine if every Christian would pray, we could change the world.
You could change this place. Ang aim namin, long-term namin na goal sa IBC Camarin, transforming this place for God. Etong pupunta ka rito, nung dumating ako doon, sabi ng miyembro ko, isara mo yung gate, pastor, papasok ang adik, hindi tayo makakapanambahan. Hay, talaga nga naman, pag hindi namin sinara yung gate, may pumapasok na adik. Uupo pa habang nananambahan kami. Minsan nagpipreach akong galon. Sabi, pastor, sandali po. Pwede ba kantayin natin yung kay buti-buti mo? Nag-request pa. Akala video okay bar. Pero alam niyo ba yon, yung addict na yon, na-rehab. Pagdating, dala mga Bible. Ipinamimigay. Sabi niya, iba talaga pag binago ka ng Diyos. May struggle pa rin siya. Pero alam niya na ngayon, na kailangan niya ng Diyos para baguhin yung buhay niya. Alala ko yung addict na yun, hahalikan ako eh. Amoy rugby. Sabi ko, halik lang, hawag lips to lips, babalian kita ng tuhod. Pero nakakatuwa, no? Imagine if we would pray for that person. Paano kaya tayong gagamitin ng Panginoon para mabago yung buhay ng isa? Imagine if we would pray for the lost souls. Sino mga mahal natin sa buhay na hindi pa tumatanggap? Are we really praying for them? Are we really? I mean, pinag-uusapan niyo rito kung paano impyerno. Alam ko, kilala ko si Pastor Mike, kilala ko si Gigi. Alam ko paano pag-uusapan, paano na sila passionate for the lost souls. Alam niyo bang pagdating ng araw, buong buhay nila for eternity, papahirapan sila? With the worms bigger than anything else. Nakakainin sila pero hindi sila makukonsume at papasuin sila tuloy-tuloy. Kung napasok tayo dito, napakalit, hindi tayo makatulog, buong katawan nila napapasok. And they will be tormented for the rest of eternity. Yung mahal natin sa buhay, yung best friend natin, papayagan ba natin mapunta doon? The question is, are we really praying for them? Are we really praying for them? Challenge, mga kapatid. Let us pray for them always. Tayo, papunta tayo ng langit. Etong hindi ko matanggap pagdating na araw. Yung kaibigan ko, pagdating na doon sa judgment seat of Christ. Yung binabasa na lahat ng pangalan, narito tayo sa likuran ng Diyos. Tayo yung mga saksi niya. Tapos itawag isa-isa pagsasabihin, papakita lahat ng mga kasalanan ganito, papakita lahat para kung anong dahilan para dapat mapunta siya ng langit o mapunta siya ng impyerno. Tapos nakita kanya, sasabihin, best friend ko yun eh. Pero buong buhay ko, hindi niya ako sinabihan. Hindi mo man lang pinag-pray. Hindi ko gustong makita na yung kaibigan ko o yung kausap ko, ituturo niya ako pagdating ng araw, sasabihin niya, eto, kakwentuhan ko kung ano-ano pinagkukwentuhan namin ito eh. Pero hindi niya sinabi, ikaw pala, ang Panginoong Jesus lang pala ang kailangan ko para mapunta ako ng langit. Imagine that scenery one of these days. Kaya ginagawa namin, basta't mag-share kami, pagtawa naman kami o hindi. Libakin man, hindi man pansinin, mag-share, pagpe-pray ko pa yon. Adik man yan kung adik man yan, pasaway man yan kung pasaway man yan. Basta't ako, pagpe-pray ko yan, sisharean ko yan. Pag nasabi ko na, tapos na ako sa responsibility, hindi mo na ako pwedeng sabihin, hindi ko sinabihan ito eh. Hindi mo lang ako pinag-pray dito eh. Imagine how the Holy Spirit would use us if only the Christians would pray. . 3, seek God. . 4, . 5, . 6, . 7, . 8, . 9, . 10, . 11, . 12, . 13, . 14, . 15, . 16, . 17, . 18, . 19, . 20, . 21, . 22, . 23, . 24, . 25, . 26, . 27, . 28, . 29, . 30, . 31, . 32, . 33, . 34, . 35, . 36, . 37, . 38, . 39, . 40, . 41, . 42, . 43, . 44, . 45, . 46, . 47, . 48, . 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1
Sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Deuteronomy chapter 4, verse 29, but if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart, with all thy soul. Madalas natin sinasabi yan. Ano kayang kalooban ng Panginoon sa akin? Mga kapatid, pag hindi natin binabasa ang Bible, hayag na to eh. Obvious na to eh. Hindi niya ipapakita yung personal na plan niya para sa'yo. So kaya hindi ka na nag-devotion, hindi niyo binabasa ito. Paano pa ipapakita ng Panginoon yung pampersonal sa inyo? Sinasabi niya, mag-pray kayo, hindi kayo nagpe-pray, hindi niya sinusunod. Sinasabi niya, huwag niyong pabayaan ang assembly. Attend kayo ng church. Hindi niyo sinusunod. Na hindi mo nga alam kung anong promise ang pwedeng ibigay, ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Ang daming promises sa Bible, ni isa wala kang ma-quote. Pasalamat nga kung John 3:16, kabisado natin. Kabisado ba natin John 3:16? Sige nga, King James Version. Sige nga, kahit anong version, sabay-sabay tayo. John 3:16, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nako, amen. Pakipalakpakan naman ng Panginoon. Kabisado pala ng lahat. Yan. Kabisado pala ng lahat. Pero after that, anong promises ng Panginoon na nasa Bible na kaya niyong i-quote? Noong lockdown, wala tayong magawa. Ang ginawa ko, pinilit kong magkabisado ng Psalms, the whole chapter. Hindi ko pa naman tapos hanggang ngayon. Pero at least meron na ako nakabisadong chapter per chapter. Wala kang magawa eh. Kesa naman puro cellphone na lang ang hawak mo. Kasi wala tayong magawa noon. Natutok tayo sa cellphone. Naging addict tayo sa cellphone. Pati ako yun. So kailangan kong baguhin at kailangan kong kabisaduhin ang Psalms. Yeah. Tayo, ano bang kabisado natin Bible verse? Talo pa tayo kumisa ng mga batang nasa Sunday school. Ano? Di ba? Mga Sunday school teacher, kabisado pa ba natin yung mga tinuturo nating Bible verses? Di ba? How can we seek God's grace and God's will if we don't want to hear His word? If we don't seek God's word? Paano? Doon sa CR namin sa Sapampalay, yung mga missionary dating mga Australian, sila nagpagawa ng umupa sila. Doon sa CR namin, pag upo mong ganun, pag sar mo ng pintuan, mayroong Bible verse doon. Yan. 1 Thessalonians. Nakalimutan na. Rejoice evermore. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Pwede nyo rin gawin nyo sa CR nyo. Tuwing parang nagdi-devotion kayo ron. Kesa kung ano-ano ginagawa nyo, mababasa nyo araw. Wala kayong choice eh. Kailan makikita nyo, di ba? Sabi, put it in your doorpost. Lagay nyo sa bahay nyo yung mga Bible verses. Sa wallet ko, merong Bible verse. Kasi may mga time, babiyahe ka, nagko-commute ka, wala kang ginagawa, nakatulala ka lang, anong gagawin mo? Buti ngayon, meron ng audio Bible. Pakikinggan mo na lang, kaysa kung ano-anong pakikinggan mo, may audio Bible. Sino may audio Bible sa cellphone nila? Amen. Pambihira naman, yun na lang i-download, di pa ma-download ng iba. May Spotify kayo, pero wala kayong audio Bible. At least meron ditong meron. Di ba? Ang taas-taas ng memory ng cellphone nyo eh. iPhone A1 kayo eh. Di ba? Tapos kung ano-ano naka-download dyan at hindi maka-download ng audio Bible. Ang laking bagay nga ngayon. Dati, nagkanda, labo na yung mata natin, pastor. Kababasa, di ba?
Ngayon, pwede mo lakihan yung font. Pwede mo liitan yung font. Iba't ibang translation, download mo lang. Tapos hindi pa mabasa. Sa amin, palakihan ng Bible eh. Ngayon, cellphone na lang. Hindi pa nababasa. Seek God's will. Seek God's face. Malaking pribilehiyo pag ganun eh. Imagine what good things is in store for those who seek God. Sabi niya, nevertheless, there are good things found in thee. Sabi ng author ng 2 Chronicles, in that thou hast taken away the groove out of the land and hast prepared thine heart to seek God. Para doon sa mga humahanap sa kalooban ng Panginoon at sa kalwalhatian ng Panginoon, ang daming prepare ng Panginoon. Imagine kung anong blessing ang makukuha natin. Imagine kung anong privilege ang makukuha natin. Imagine kung anong maipamamana natin sa next generation natin, sa mga anak natin, sa mga apo natin, if we would only seek God. Imagine. Available sa atin yun eh. If we would only seek God. If we would only seek God. What benefits could we have? What wisdom could we gain? Alam niyo bang dapat mas matalino pa tayo doon sa mga abogado? Sa mga kung sino-sino may masteral and doctorate. Yung batas natin dito, nakasalalay dito yun eh. Sige nga, tanong ko. Kasi sabi sa akin ng nakausap kong atheist nun eh. Alam mo, kaya mo lang nakikitang tama yan kasi tinuro sa yung tama yan. Kaya mo lang nakikitang mali yan kasi yung magulang mo, tinuro sa yung mali yan. O sige, kung gano'n ang issue, paano nagiging tama yung tama at mali ang mali? Anong pamantayan natin kung wala yung Bible? Tanong ko, paano mo naisip na hindi dapat pumatay ng tao? Eh, yung mga atheist, sinasabi nila na hayop lang naman yan. Tayo naman higher form of animals lang naman tayo. O di kumakain tayo ng hayop, di ba? Kinakatay natin. What's the difference? Di pwede rin akong pumatay ng tao. Tanggalin natin yung Bible, ha? Pero malinaw sa Bible, hindi tayo hayop. Tanggalin mo yung pamantayan ng Bible, magulo. Sabi nga sa mga judges dumating sa punto, wala silang hari, everyone doeth what is right in their own eyes. Kaya magulo. Kung pagbibigyan natin lahat ng tao sa pamantayan nila kung anong tama at mali, problemang malaki. Di ba? Kung walang pamantayan kung anong tama at mali, at sino nagbibigay nun? Salita ng Panginoon, yung Bible. Imagine what wisdom we could have if we would seek God's will in our life. Imagine. Ito yun. Imagine if we would only repent and obey. Sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and would seek my face. Tapos sabi, and would turn from their evil ways. Repent and obey. Sabi, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sino may lupa rito? Lupa, sakahan, property. Taas ang kamay, wag mahiya. Wala. Bahay, lupa, inyo. Yan. Yung lugar namin sa Sapampalay, pagdating ko doon, sabi ko, ano ba, nakita niyo na yun, di ba? All in ruins. May building pero sira-sira na, gubat sa paligid. Anong gagawin namin dito, Panginoon? Panginoon, bigyan naman ako ng wisdom kung anong gagawin dito. Minsan may pumuntang tao, sabi, Pastor, pwedeng resort to. Maganda naman, kako pala wala akong budget. Pagka may problema, Pastor, gastos namin, puhunan namin. Ni piso wala akong maibibigay. Pagka problema, Pastor, eto lupa, inyo yun eh.
Hindi ako makapag-manage. Tutok namin ministry. Yun ang priority namin ministry. Pagka mag-alala, pastor, bahala kami dyan. Tanggap ka lang. If you would be willing and obedient, sabi, you eat the fruit of the land. You would never know kung anong gagawin ng Diyos. Doon sa meron ka, if you will be willing and obedient, bahala ang Diyos sa'yo. Sa aming mga lingkod ng Diyos, hindi tayo dapat nagtatrabaho. No? Ewan ko ba, yung iba nagtatrabaho, pero hindi ko sila masisi. Kailangan nilang ayusin yung pamilya nila. Pero nung panahon natin, pag pastor ka at nagtatrabaho ka, iba tingin sa'yo, di ba? Ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos eh. We're serving God. And God would provide for our... Hindi siya gano'ng kadali. Kasi darating sa puntong wala halos makain. Pero tinuturuan ka, Panginoon, umiiyak kang, humahagulgol at nakaluhod para na magtitiwala sa Diyos. At makikita mo kung paano nagpo-provide ang Diyos. But if we be willing and obedient, repent and obey to God, imagine kung anong blessing pwede niya ibigay. To obey is better than sacrifice, sabi ng Panginoon. Note ha, hindi porket uma-attend kayo sa church, okay na yon. Hindi porket naglilingkod ka rin, okay na yon. Obedience pa rin sa Panginoon, mas maganda. Hindi porket nagtatides ka, nag-o-offering ka pa, nag-first fruit ka. Nag-first fruit ba rito? Huwag ka na itanong. Kung lahat ng ginagawa mo yun, pero suwail ka sa Diyos, at suwail ka sa pastor mo, sa leaders mo, mali din yun. Mabigat sa Diyos yan eh. To obey is better than sacrifice, sabi. Ito yun. Didn't you know that disobedience and rebellion is idolatry and witchcraft? Alam nyo ba? Pag nagre-rebelde tayo at hindi tayo marunong sumunod, sabi ng Bible, tingin niya rito, at yun daw yun, walang pinagkaiba, witchcraft yan and idolatry. Bigat ano? Sana, pastor, walang disobedient dito. No? Walang rebellious dito. Kung merong rebellious dito, sabi ng Bible nga ni wag mong kakausapin niya, wag mong dadalawin, yung kanyang rebellion, mahawahan ka. Bigat. So let us learn to obey. Obey the authority because the authority that God has given you, yung authority ng galing sa Diyos, hindi sa Kanya. It goes for the government. It goes sa family natin, yung nanay at tatay. It goes dun sa trabaho, yung boss mo. Ay, hindi tayo naniniwala na dapat mag-rally ka at maggawa ka ng against the authority. It goes sa mga nag-aaral. Sino mga nag-aaral dito? Wala na. Ay, yung mga teachers nyo, binigay ng Diyos na authority yan. Gaano mang kakorap yan? Dapat magpasakop ka dyan at bahala ang Diyos dyan. Doon sa gobyerno natin, sabi nila, adik yun. Mukhang. Pero Diyos ang nagtalaga nun para matuto ang tao. Dami kasing adik dito sa atin. Pero kung natuto ang tao magpasakop doon sa authority na yon na binigay ng Diyos, ang bilis lang naman yan. Isang heart attack lang kung sakasakali, wala na yan. Pero dapat igalang natin ang authority na nagtalaga doon. At lalo na sa pastor natin. Yan. Sabi, sumunod kayo ng nanginginig. With trembling. Doon na uso na yun. Sige, susunod na, nanginginig pa. Narinig niyo yun? Doon nang galing yun sa Bible yun. Let us learn to obey God. Repent from our evil ways and obey God. Yan. Yung mga mali, alisin na natin yun. Matuto na tayo sumunod. Hindi magagawa, kahit Kristiyano tayo, tumanggap tayo, pero tuloy pa rin tayo doon sa kamalian natin. Paano gagalaw ang Diyos sa atin? Pangit naman nananahan sa atin ng banal na espiritu, dumi-dumi ng lugar. Nakapunta na kayo doon sa lugar, hindi ka talaga komportable, ang baho ng dumi pa. Tapos pag-apak mong ganun, malagkit. Kuminsan madudulas ka pa kasi iba yung naaapakan mo. Gusto mo ba yun? Templo tayo ng Diyos eh.
Isipin mo na lang kung sakasakali ang banal na Espiritu na nanahan sa atin, ganun kadumit, kadugyot tayo. Ay dapat nagpe-pray tayo. Cleansing Lord. Linisin niyo ako, Panginoon. Pag nagpe-pray tayo, binabago ng Panginoon pananaw natin, binabago ng Panginoon perspective natin, inaayos niya yung puso natin. Kasi tayo, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin eh. But if we pray and read the Bible, obedience in prayer and reading the Bible, babaguhin niya yung pananaw natin. Yung gusto natin dati, aayawan na natin yun. Wala na tayong, anong tawag doon? Wala na tayong gana doon sa mga makamundong gagawin. Naalala ko ng college ako, maaga akong tumanggap sa Panginoon eh. Nung college ako, sabi nung mga kasama ko, tara punta tayo rito. Kala ko, restaurant lang, akit kami ganun sa recto. Pagdating doon, may heavenly bodies, sumasayaw. May Milky Way, ang laki. Pero Kristiyano na ako eh. Ba't malungkot ka? Sabi ko, paano ako magiging masaya? Nasa sa isip ko, yung tao na yan, yung babae nasa harapan na yan, bakit niya kailangan gawin yung mga kahihiyan? Ito tayo mga lalaki tayo na nakaharap tayo rito, nakahubad siyang ganyan. Iba na yung pananaw ko. Tara nga, uwi na tayo, sabi ng mga kaklase ko. Hindi na nila ako inaya uli. Bibigyan tayo ng bagong pananaw ng Diyos if we would obey Him and repent from our sins. Yung dating gusto natin, babaguhin niya yon. Bibigyan niya tayo ng spiritual taste rather than worldly taste. Yan. Blessings is promised from those who are obedient. Deuteronomy chapter 11 verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Pangako niya. Para doon sa marunong sumunod, blessings. Pero alam nyo, curse para sa mga disobedient. Sabi, then will I hear from heaven. Sabi niya ganon. Then I will forgive their sins. Ito yun yung iba, ayaw pumunta sa church, ayaw na mag-pray pag may ginawang mali. Sabi ng Panginoon, magpakumbaba ka nga. Handa akong harapin ka ulit, patawarin. Mahal kita. Buhay ko nga, binigay ko sa iyo eh. Yung hihingi ka ng tawad, basta ayaw mo humingi ng tawad, pagmamayabang yun. Matuto na tayong magpakumbaba at sabihin natin, Panginoon, nagawa ko to. Pwede bang patawarin niyo ako? Hindi ko kasi kinaya. Pwede ba ayusin natin uli? Patawarin niyo ako, linisin niyo ako, ayusin natin uli. Tulungan mo ako. Sabi niya, then I will forgive their sins. Ang Panginoon natin, ilang beses ka man bumalik, patatawarin ka niya. Di ba nakakahiya ko minsan magpe-pray tayo, at tapos may gumawa uli tayo na mali, tapos ayoko na mag-pray kasi gagawin ko na naman uli. Sabi ng Panginoon, balik ka lang uli. Mahal kita eh. Handa kitang tanggapin, magpakumbaba ka lang uli. Ayaw na umattend sa church kasi may nagawang mali. Mano bang, Pastor, sorry, nagawa ko to. Pwede bang balik ako uli? Okay lang. Sorry na nakita ko mali ako. Willing ako magpadisiplina. Pero babalik uli ako kasi kailangan ko ng Diyos. Ang dami mga Kristiyanong aalis sa church kasi may nagawang mali at hindi na magpapakita kasi nagyayabang na at ayaw amining mali sila. Sabi ng Panginoon, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, then I will hear from heaven. Then I will forgive their sins. Then I will bring healing to the land and I will heal their land, sabi. Ibig sabihin, pagpapala. Hindi na sumpa, pagpapala na. Ito yung issue eh. Sabi sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, ang Diyos daw, paikot-ikot sa mundo to, hinahanap niya yung taong tama ang puso.
Para doon sa mga tama ang puso, ipapakita niya kung ano yung kapangyarihan niya. Ibig niya sabihin doon, ipapakita niya kung anong kapangyarihan niya, ipapakita niya kung paano yung gagamitin yung tao na yan para makita kung gaano kamangha-mangha ang Diyos natin, yung kapangyarihan niya through that life, pwedeng gamitin yon para magbago yung nasa paligid. Sabi ng isang propeta, "Here am I, Lord, send me." Hindi ako karapat-dapat, I'm a man of unclean lips. Pero pwede ba? Ako, Panginoon. Imagine, mga kapatid, pag sinabi natin, Panginoon, handa ako paggamit sa inyo so that He could use our life. So that He could use our life. Imagine, so that He could use our life to change this world. Bago pagtatapos, meron akong ikukwento. Meron daw isang Bible school class na nagkaroon ng anong tawag doon pag yung pupunta ka doon sa ibang lugar at Hindi, yung pupunta ka doon, titingnan mo yung mga lugar. Pag yung mga estudyante, di ba, may mga pupunta sila sa lugar, pagkatapos sasabihin nila, eto yung ganito, eto yung ganyan. Field trip. Pumunta daw sila doon sa isang sikat na preacher nung araw, at doon sa bahay ng preacher ng araw na yun, patay na yung preacher na yun, makita nila yung dent doon sa sahig. Sabi dito, lumuluhod tong preacher na to dati. If my memory serves me right, si D.L. Moody yata, bahay ni D.L. Moody. Kung tama yung aking naalala. Naroon. Nung pauwi na sila, hinahanap na nila yung mga estudyante doon sa bus. May kulang na isang estudyante, nawawala. Hinanap ngayon ng teacher, pagbalik niya naroon, nakaluhod doon sa the same spot na yun, na merong may dent na gano'n doon kung saan nakaluhod yung dating preacher. Sabi ng estudyante, habang naririnig nung teacher, God, do it again. Do it again. Do it again. Gawin mo uli, Panginoon. Gawin mo uli, Panginoon. Gawin mo uli ngayon, Panginoon. Alam mo kung sino yung Bible school student na yon? Billy Graham. He have changed the world through God's ministry and God's goodness. Imagine, kung tayo, willing tayo sa Panginoon magpagamit. Imagine kung papayag tayo na yung banal na Espiritu gagamitin tayo. Imagine kung yung church na to, Novaliches Christian Fellowship, kung yung church na to, willing, ano kayang pwede pang gawin ng Diyos dito sa church na to? Hindi lang ito issue ni pastor eh. Hindi lang ito issue ng family ni pastor, issue ito ng congregation. Imagine kung ilang pang church ang magagawa, imagine kung ilang pang young people ang kukunin nyo, yung mga pasaway at pagdating ng araw magse-serve sa Panginoon, gaya namin. Imagine kung ilang pamilya ang maiaayos. Because the Christians, the child of God, is willing and obey. Humble themselves, they pray, and they seek the face of God. And they're willing, sasabihin nila, Panginoon, here am I, send me. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Ang liwanag ng mensahe ng Panginoon sa atin. Tumayo tayong lahat. Awitin natin yung Search Me, O God. Pakinggan naman natin si Lord sa ating puso. Okay? As we sing, meditate natin yung message, hindi lamang na napakinggan, maging na ang ating aawitin. Okay.
Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo, aming Ama. Ito ang mensahe mo sa amin. Yung makita mong kami ay nagpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ka, magsisisi upang gumalaw ang iyong mga kamay ng makapangyarihan sa aming mga buhay. Imagine, mga kapatid, what God can do kung tayo'y tutugon. Marahil kanya itong mensahe sapagat merong gustong gawin si Lord sa ating buhay. Imagine, no, gagamitin ka ng Panginoon. Imagine kung anong may mangyayari sa ating church o sa inyong family o sa inyong business kung ating pagtitiwalaan ng Panginoon. Minsan paawitin natin ng search me, O God, sa inyong gustong tumugon at lapitan ng Panginoon, kausapin si Lord. Ano man po ang dahilan ng inyong paglapit, hali kayo, sama-sama tayong pagtiwalaan ang ating Panginoon. Medyo masikip, makiran lang kayo sa inyong katabi. Pero magandang si Lord yung ating kakatagpuin. Okay? Minsan paawitin natin, search me, O God, sa inyong gustong manalangin, lapitan si Lord. Hali kayo, sama-sama tayong pagtiwalaan siya. Search. Amen. Sige po, pray lang. O God, and know my heart today. Yes, thank you, Lord. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin. Cleanse me from every sin and set me. Hindi na po tayo aawit. Pakinggan na lamang natin ang mga tumutugtog sa atin. Pero sige lang po, kausapin nyo lang ang Panginoon.
meron man sa ating paligid ngayon na matapos mong mapakinggan ang pangangaral na salita ng Diyos at meron kang tanong sa iyong puso kung paanong pagtiwalaan ng Diyos at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kung si Kristo'y gusto mong tanggapin bilang Lord and Savior, ay maaari kitang gabayan sa panalangin bilang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo ang mga panalangin na ito, Lord Jesus, salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Narito ako, lumalapit, tumatawag sa iyo, Panginoong Yesus, at inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso at buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala at linisin ng banal mong dugo. Sa oras na ito ay tinatanggap kita at sinasampalatayanan na maging Panginoon at aking tagapagligtas. Palayain mo ako sa kapangyarihan ng kasalanan at bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. Kung sinasabi mo, Pastor Mark, tinanggap ko si Jesus, bayaan mong maipanalangin naman kita at makilala. Pakitaas mo lang iyong kamay habang tayo nakapikit na kayo. Kung sinasabi mo, Pastor Mark, sumabay ako sa prayer mo, tumanggap ako kay Jesus bilang Lord and Savior. Salamat po. Pwede nyo na ibaba. Panginoon, narito po mga anak mo, hindi lamang ang tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior, but also yung sinampalatayanan ka na may magagawa ka sa kanilang mga buhay. Bayaan mo na makita sa amin, simula ngayon ng nagpapakumbabang puso, buhay na mapanalanginin, buhay na palagi kang hinahanap, upang makita namin ang kagilagilalas at makapangyarihang galaw ng iyong kamay sa amin. Tama ang mensahe mo, Lord, na iisip namin, na imagine namin kung anong mangyayari, kung anong pwede mo pang gawin sa aming buhay. Narito kami, willing kaming paggamit sa iyo. Gamitin mo lamang ang aming mga buhay sa mga kaluluwa, maging daluyan ng pagpapala, at maging kalakasan kami ng body of Christ. Bigay mo na, Lord, abutin yung mga may lumapit dahil may problema. Bigay mo yung wisdom, bigay mo yung healing kung ang inilapit sa iyo yung karamdaman. Ano man, Lord, akapin mo na ang iyong mga anak. Maramdaman nila ang iyong presensya at mayamang biyaya sa iyong mga anak. Salamat po, maluwalhati ka sa mga handog na buhay at ito'y maging karampatang pagsamba namin sa iyo sapagkat ito ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen.